Kaya po mga kasama, naka-file ngayon sa dalawang pinaka-corrupt top leader ng bansa ang impeachment kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte. Dalawang magkahiwalay na impeachment complaint ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong ikalawang araw ng Pebrero, ilang araw matapos pagtibayin ng Supreme Court nang may finality na unconstitutional ang mga naunang articles of impeachment laban sa kanya. Inihain ang unang impeachment complaint ng mga grupong inendorso ng Makabayan Bloc na kinabibilangan ni na dating mambabatas Franz Castro at Nery Colmenares bilang mga complainant. Ayon kay bagong alyansang Makabayan Secretary General Renato Reyes, ang reklamo ay inihain sa Office of the House Secretary General at nakabatay sa alegasyong betrayal of public trust kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Samantala, inihain naman ang ikalawang impeachment complaint ng grupong Tindig Pilipinas na inendorso ang ikalawang reklamo ni na ML Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Sa kanilang reklamo, iginiit ng ikalawang grupo na may sapat na batayan ang mga alegasyon ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery at betrayal of public trust laban sa Vice President. Sa pahayag naman ng kampo ni BP Sara, sinabi ni Michael Powa, bahagi ng defense team ng BISE, na hindi na ikinagugulat ng panig nila ang paghahain ng bagong impeachment complaint. Ayon pa kay Powa, binigyan din ng Korte Suprema na ang impeachment ay isang prosesong konstitusyonal na nangangailangan ng ebidensya at pagsunod sa due process at hindi maaaring ibatay lamang sa alegasyon o opinyon ng publiko. Sinabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ang mga articles of impeachment ay tumutukoy sa umano'y gross abuse of discretionary powers sa paggamit ng 612.5 million na confidential funds mula December 22 hanggang 2023. Dagdag pa ni Tino, 125 million pesos mula sa naturang pondo ang umano'y nagasto sa loob lamang ng 11 araw noong 2022, kung saan 73 million pesos ang dinisallow ng Commission on Audit dahil sa kakulangan ng dokumentasyon at hindi pagsunod sa mga patakaran sa paggamit ng confidential funds. Sa parehong araw ay nagprotesta rin ang mga makabayang grupo para manawagan sa pagsugpo ng korupsyon maging sa pagpapatalsik sa pwesto ng dalawang pinakamataas na pinuno sa bansa. Impeach! Impeach! Impeach Marcos now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Jade Buhoy nag-uulat para sa Golden Nation Network.